sa kining English. Karon nga kagabion, ang kining pagpar sa kining Greek, depende lang ni siya. Ang verb, lahi ang iyang style sa parsing, ang noun, lahi ang style sa kining parsing, ang conjunction, lahi ang style sa parsing. Karon nga kagabion, dili siya nato lisod na maguto ang kining verb, murag naa nato sa tunga-tunga nga klase. Karon na nga to ang kuan kini lang sa kining unsaon pagpar sa kining noun nga word sa kining Greek, unsaon pagpar sa kining pronoun nga word, unsaon pagpar sa kining adjective, definite article, and conjunction. Mag-ingon lang mo ha kung kuan ang murag putol-putol akong tingog ko sa banapagaling technical problem. Okay, dito basic parsing. So ang pagpar sa kining pronoun, pagpar sa kining noun, kining lima, kining upat ka mga kuan, kining words din kining upat ka mga butang. So importante ni mo ni appeal sa kining parsing. Appeal ang case, appeal ang gender, appeal ang kining number, o appeal kining part of speech. Kining parts of speech. So unsa ni siya, ato ni siya ang kuan, di siya isahon. Kung musigot ang case, ato ipalas ang case kay mao magdig mao ni siya ang kining murag complicated sa upat. Ang gender, mingon tag gender, male or female. Mingon tag number, singular or plural, mingon tag part of speech, noun, pronoun, adjective, definite article, conjunction, adverb, verbs, and uban pa. Okay. Dirita sa kining case. Sa case na naman. Okay, ang case, no, basic balik sa ta sa kuang previous ninyo nga lesson para mo forward din ta para na tayo kuan ma-refresh na tong una-una. Okay, sa case include nato, pilian nato kung subject ba na siya, position, indirect object or direct object. Now, ang example sa kining subject, balikon lang nato no. Sa sentence nga, I put the cup on the table. Ang word nga ay mo ng subject, ang position, the word of God. Ang Ginoo may tag-iya sa word, murag ana ba, murag ang Diyos nagpossess siya og kining something. So mao na siya ang kining position. Ang indirect object, I put the cup on the table. So lisod kayo explain pero masabtan naman guro ko nato no kung unsa kay Charo grade 1 pa ato na ning giskwelahan kining basic English. Tapos dahil ang direct object, I put the cup on the table. Ang cup mo ni siya ang direct object dire. Now, para masabtan nato, ang mubuhat sa action mao ang subject. Kung unsa ang kining action nga gibuhat, ang direct object, kung mangutana ta kinsa nagbuhat sa action, so si I mao nang ang subject. Kinsa ang iyang gibuhatan sa action, si Kap, so mao nang direct object. So ingon na lang, kanang sabot-saboton lang nato no para diretso ta sa kining pag-parse. Okay, dili na ta. Sa case lang gyapon sa case kay sayon naman tong uban ang case mo man ay lisod gyud decidaan. Okay, ang subject sa Greek grammar nag-equivalent na siya og nominative, ang position genitive, ang indirect object dative, tapos dayon ang direct object is accusative. Okay, mao na ni siya. Sa basic parsing, include na to ang case, pilian na to aning upat, kining upat. Unya dayon sa gender, pilian na to aning duha kung asa sa duha. Tapos din sa number, pilian na to kung asa aning duha. Tapos din sa part of speech, pilian na to asa ni dinhi sa ilaha. Na okay, mag-try. Para lisod-lisodon sa nato ni gamay. Unya din pag-ganayon nato niya at least para ma-open yung utok ba. Kining Press. exercise. Press. Okay, Greta, try ta sa pag-parse ha. Try sa pag-parse. Tois agilois to Cosmo. Itois agilois to Cosmo. Gitry na to parse. Mag-start ta sa kining gikalitan na ko kining agilois. Kaya ang agilos, ang group word niyang agilos meaning angel. Try ta parse. Dinita sa kining gender magkuna. Kay tubag kay para at least natay kuan kanang balos-balos ta. Unsay gender sa angel? Babae lalaki? Mostly Neuter. Lucky. okay, male, butang na to. Plural, singular. Singular. Okay, butang na to singular ha. Singular. Tapos dayon, ang part of speech, may tag angel, asa man nga bilong. Noun ba na siya? Verb ba na siya? By the way, kung maglibog pagkita, ato tag dictionary no, i-search na to ang word nga angel, ang mugawas na dito, makita na to kung noun, verb, o
adjective ba na siya? Okay, ang angel, research na nimo, noun na siya. Okay, noun. Sa Greek. Now, dito sa kining case, pilion na nato, nominative, genitive, dative, or accusative. Now, mao na niyang problema sa ito, no? Muna kalisod ba kay libugan, hindi man tagsabot. Tois, agilois, subject ba na siya? Nabilong ba na sa genitive? Nabilong ba na siya sa nominative? Or nabilong sa kining, nabilong ni siya sa kining kuan? Sa dative or accusative. So, try lang nato, nominative. Kunya, mabala nato kung asa yun ang correct na answer. Okay, akong mo pasabot din lisod kayo mag-parse, especially magpili ka kung halimbawa dinita sa kining number, gibutang nato diri singular, pero wala ta kabalo kung singular ba gyud na siya. Kay diri ang agilos, angel diri kay agilos naman. So unsaon na to pagkabalo kung plural na siya o singular. Now ikaduha, unsaon na to pagkabalo kung nominative ni siya, genitive ba ni siya, dative or accusative. Now mo tong ipamemorize nako sa inyo memorize nako ang kining kani. Memorize na ninyo kining minimum 1. Kini minimum 1. Ang minimum 1 kining os o kining on oy on ois ug os mo ni siya kining mga ending sa kining mga ending sa kwan ba? Mga ending sa words sa kining Greek. Okay? Mga ending ni siya, so importante dili gid ka maka-parse kung dili nimo ni siya memorize nimo ni siya through kining magsulat-sulat ka ba? Sulat ka minimum 1, singular, nominative, ang kining makita ra ninyo ang aro sa kursor. Kita na. Okay. Makita ra. Ang kining kuan, ang kining dire, mga ending ni siya sa kining ending sa word. Halimbawa, butang tag agatos. Abot ulat sa what ko kuan dire, example. Kani. Kita ra ninyo? Kita ra. Okay. So mo na ang ending tong ganiha, gidungagan lang ni siya ang word ni agatos. So ang agatos, pwede siya mahimog agatos, mahimo siya agato, mahimo siya kining agato, mahimo siya agaton, agatoy, agaton, agatois, agatos, agata, agaton, agatois, agata, agatay, agaton. Ano ba? Ma-change siya. Tapos dayon mabala na to yang parsing sa iyang ending kaning duha kanang mga duha mabala na nato ang kining iyang parsing. Now i-try na to pag-parse ang kining kini. So nato nga pagresulti kay ang iyang ending mao man ning duha kining duha. So ang iyang parsing genitive masculine kinabilong siya sa line sa kining masculine, tapos dayon nabilong siya sa singular. So naa ta genitive masculine singular. Nasabtan na ninyo? I-parse na to ang kining agaton, nabilong siya sa genitive, masculine, plural. Kung mag-parse ta, kung mao ni siya ang kining word, kining agaten, pag-parse na siya, accusative, feminine, singular. Masayon lang siya kaysa kanang memorize nimang theory ba sa siya nabilong. Masayon ni siya kay ang imong tan-aw ng ending ra kinirang ending, tapos dahil imo din tan-awon din kung asa siya nabilong. Okay? Mag-try ta dire, balik ko na to parse. Okay, mao ni siya ang kining mga ending, unya dai mag-try ta dire og parse. Dire. Balik ko na to ning agilois. Sige daw, parse daw. Unsa ang ending? Unya asa siya dapit nabilong. Kining tulo. Sige daw, kamoy parse, pangitaan daw ninyo dire. Dative, masculine, plural. Dative, okay, dative, masculine, plural. sunod, Plural. Sunod,
noun of part of speech. Noun kay ang angel man ang agilois. Okay, clear? Pag-parse ninyo na dili na butangan ninyo kining slash anaon lang na dito. Mag-unang case, dative, masculine, plural. So ang parsing ana DMP lang dito. DMP tapos tayo butangan din niyo noun. Okay na, parse na. Translation ta, translation. Or like ba, kining toys, sige. Ginaw parse daw ang toys. Da- Kini. dative, masculine, plural. Dative, Masculine, plural. masculine, Plural. plural. Part of speech. Preposition. So, Preposition. ang importante, dapat ma-memorize yun ninyo ang kining vocabulary. Partner yun na siya ang minimum one o kining vocabulary. Kaya once di mo makabalo, sa translation, di gud mo makaparse apil ang kining speech niya. Okay, by the way, ang toys is definite article. Kung sa English pa, dan ni siya ba da? Da. Kunya dayon sa ang ibutang nato diri, article. Kung sa ni pagkabalong article, imo i-translate unsay translation na sa English, Da. i-search nimo imo din ibutang sa kining dictionary, Merriam-Webster article or definite article. So definite article makuha na nimo ang iyang part of speech. Pero usually sa among sa una kang Sir CL, wala naman ni ginabutang ang kining part of speech, pero si Pastor Espero nakita man ako nga ang iyang example gibutangan og part of speech. So butangan na lang pud ninyo. Kay direta sa kining Cosmo. Di ba ang article o ang word nga gisundan kay same lag parsing permanente? Okay, kana. Ato na sabi ron. Nakita, kabantay mo, nga ang kining agilois o kining toys pareha og ending, tapos dayon ang kining Cosmo o kining to pareha og ending. Kay usually sa Greek, dili pwede nga kining definite article niya, ang ganiya, mahimong kuan, mahimong singular, unya diri plural, or past kuan baka diri, nominative unya diri dative dili dapat partner gyud na ang kining definite article o kining word or noun baka siya o kining adjective sama din niyo sa kining to Cosmo in line gid sila kining duha gid sila. Okay, parts nato kining duha kining to Cosmo na natong Cosmo kidaw try Dative. Tapos dative neuter or masculine. Pareha raman siya gadugkuan god. Asa na siya sa masculine masculine singular. Masculine singular. Singular. singular okay lahi siya dative masculine singular. Diri sa tabi para makabtan ninyo. Diri no. Ang tanang dative, okay? Ang tanang dative naa ni siya ayuta para di ta malibog. Unsa na word na ayuta gani correct? correct? Gamay kining kuan minimum. Ang ayuta nga word mo na siya equivalent sa ay ba ay. Dili ta sa plural tanawan ninyo na ois. So na ayuta kanang nasa tunga. Kung dili ka sa neuter, meaning ana kanang arrow similar lang sila dinhi. Ois gapon diri so naagay po ayuta. Diri ka sa feminine, eyes naagay po ayuta. Kung maari kag singular kanang omega kanang may ayuta nga gamay sa ubos kanang may kudlit ba? Kita ninyo? Kanang may gamay ba? Oo. Gitawag ni siya ayuta subscript. Ayuta gyapon na siya. Kung ari ka sa neuter sa kining dative, naga po ni ayuta kay si ramang sila. Diri ka sa kuan, feminine kanang kanang epsilon. Epsilon ba ni nalimot ko. Nagyapoy ayuta no, kanang may ayuta subscript kanang may kalit gamay. So kung mawala na ganing ayuta subscript kining gamay, so magparehas na sila, parehas na sila sa nominative, tanawan ninyong feminine. E-S-A-N. So parehas sila kung wala ayuta subscript. Ang kalahian lang nila ang kining ayuta subscript. Mao na nga kanang sa Matthew 5 verse 17 ingon si Ginoong Jesus kanang hangtod sa 18 nga samtang nagalungtad pang langit ug ang yuta walay pagkasayloan sa kining kasubuan ug sa pulong sa Ginoo bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok. Kanang kudlit ug tulpok sa Greek ang gibutang dito ayuta subscript.
nga mawala ning ayuta bisan kining gamay lang gyud nga kudlit mausab man gyud ang meaning. Sumo Mm. nang ingon si Ginoong Jesus nga wala gyud mawala bisan usa ka kudlit. Kay sa ato karon ang Bisaya nato katang English, bisan kuhaan imong toldo og English, mao ra magyapon ang meaning pero sa Greek lahi. Once nga kuhaan mo na sig ayuta, ang meaning niya mausab. Okay, clear? Ang tanang dative na ayuta, balik ta diri sa kuhaan. Okay? To Cosmo, same ra gapon ang Cosmo is world. World. So noun gapon siya noun. Noun. Clear na okay na? Kabalo na mag-parsing? Translation ta. Basic translation. Sige, translation ta Prex. Basta kay memorization lang ninyo ni. Minimum. Tanaw naman ninyong ending. Pag tanaw niyo sa ending, kani siya, inline diri, masculine, singular, ana niya, inline diri, nominative, neuter, nominative, neuter, plural. Clear na? Clear. Clear. Sige, direta sa translation. Kaya diri ko sa translation gud nalisudan gud Prex. Okay. Gibutangan nato ko diri sa babaw, inato ni siya nga hakwa, inato. Anato ran siya, eksaba sila kay lisod kay i-explain pero mao ni siya ang kining usually gyud mag-translate. Okay? Basta nominative gani, ibutang gani siya una-una. Basta pag-parse ninyo nominative, ang translation ana naida ba, naida. Basta genitive of the. Di na tanong ko tanang anong mauna siya, pero kung gusto niyo ma-explore, pwede, i-explore niyo basa ang libro. Kung dative gani, naan siya by, with, in, for, at, to, or into. Kung accusative, nana siya the, or pare-pareha lang sila sa kining nominative. Okay, gani. Ang word nga logos, kini. Logos, word man na siya. Sa English. Ang nominative, logos. Ang translation ana niya The sa word. English, the word. Kaya nominative man siya. Kung logo, genitive man siya, so ang translation ana, of the word. So ang dative, wala ni siya kana. Ang dative, by the word or with the word, in the word, for the word, at the word, into the word. Tapos ang accusative, lugon. Ang accusative, the word, same lang sila. Okay, clear? Masabtan ninyo unta, kani siya, inato lang ni siya mga hakba, pero importante ni siya kayo, paggamit, pag-translate na nato sa kining sentence. Okay, balik ta diri. Try nato o kining translate. Itong ganiya. Kani, try nato ni siya. Parsing naman ni siya, pero sulay na to translate na gid sa English. Sige, kinsay mo sulay og translate, isa-isaon na to, isa-isaon. Toys dative. Toys is dative. Mm. So, unsay translation na sa English man ang toys kay da. So, i-translate na nimo sa English, By the. butangan na og okay, by the. Isa na to ni by the. Ang agilois is dative man gihapon. Dative. I mean, kining duha, partner lang ni siya Partner. kung i-translate nimo. Mm. Okay? Translate, partner lang na siya. Butangan nimo ni siya by the, unsay translation? By the angels. By the, okay, by the angels. Butangan og S, kay plural. Mm. Okay, ang agiloy, so makita nimo di plural, by the angels. Sumpay, to Cosmo. Dative man gyapon ni dative, lagi dative. Dative singular By man the siya. angels, by the world. So pilian nimo, pwede siya by the angels, by the world, by the angels at the world, by the angels in the world, by the angels for the world. Karang pagay-pagayon na pud nimo ba? So kung Okay. pagay-pagayon na Sa tuwa pa day Prex, sa mission sa kadaghan niya o pwede mo gamit, ibagay lang gyud dapat nimo. Depende na po sa kuhan, pero usually, gina-consider man god. Okay. Kaya nakapamata sa basic, di pag exact ba. By the angel, sa libro, mo ni translation, by the angel in the world.
by the angel in the world. Try tag another. Sulit tag laya. Try na inyo parse inyo. Try ta kani. Sige. Sige, pars. Hidok sa tiyo. Nominative, feminine. Nominative. Aw, pwede lang. Ano na kayo mag-feminine man? Singular. Kay ang E, sa kwan man siya, nominative singular. Feminine. Unya din, nga di sa duksa kay apple man siya, kining alpha man siya, asa imong pilion. Di ba da, ingon ko ganiya nga, dapat kining duha, partner gid na dili ni gid na makasumpaki. Oo. Tama? Oo. Unya din diri kay atong makita nga ang duksa, Nominative plural ang siya. duksa Ay, nasa neuter. Unya neuter. din ang he nasa feminine nominative, asa may tuuhan na to sa duha. Ang una? Okay, mo ni siya. Naay mga word nga dili ma-change halos ang kining last word, kining kuan ba, kining last letter. Mm. Naay mga words nga dili ma-change like aning duksa. Like aning duksa. So ang imong basihanan kining yang definite article. So tama to siyang parsing ani nominative, feminine, Singular. singular. Nga naman, na dire. Na mga special mga word ba, na mga special nga mga word. Okay, like ani. Kini siya sa feminine ni siya nga side. Ang cardia, ang feminine mao man imo kasagaran pero sa cardia lahi siya. Ang E napulian og napulian og makita nimo ang glosa na change siya. So naay mga word nga kining sa feminine nga side, ang E mapulian og alpha. And then ang kiningo makapangutan ta banganong ingon ani man siya pero di na lang nato na pangutan basta kay naay mga word nga ang kining last labi na sa kining feminine nga side ang mga last niya wala ma-change or lahi ang yang lahi ang iyang ending pero nga tong basihanan ang kining article. So ang parsing aning duha tibuo nato siya nominative, feminine, Singular. singular. Unya dayon, Karang duha gyud prex. sige. Ha? Karang duha na gyud ang nominative, nominative, feminine, singular. Kung isa-isaw ni mo na kini siya, nominative gapon na siya. Kung kanina i-parse ni mo nominative gapon na siya. Ang imong gibasyan lang kining article. Mo gyud na basta mag-una. I-translate nato, translate nato. Nominative na siya, unsa may ipuli ra atong ingon pa nila atong hak ba kaniya. Kung nominative dalang ang ibutang, Da. kung genitive butang ag ubka, kung dative butang igbay, accusative butang ag dara. So kay nominative lang siya, unsa may translation? Da. Ang doksa, glory. The glory, the glory. Okay, the glory. The glory. Of the glory of God. Kani to tiyo, unsa gani ta translation to tiyo? Of God. Okay, God. Parse na to parse. Unsa pa parse? Singular. Ha? Genitive, singular. Genitive, masculine, singular. Genitive masculine. Genitive, masculine, singular. Okay, balik ta sa hak na to. Kung genitive, unsay gamiton? Of the. Okay, of the. Translation niya, the glory of God. Kay ang tao, Question, bang kay, bata- kay ang tao ug ang kuan, ang tao kag ang tiyo nagkuha man same man siya no? Same lang so nagpartner gapon din sila. Okay, ni partner gapon ni siya. Oo. Definite article man ni siya. Oo. Unsa gini tawag anong term sa mga tao para sa ana?
Sa? Article. Noun. Sige, pangutang dito, tawag sa? Sige. Unsa kay ito yung term tawag ato mga tao para sa ning sa Unsay- sa glory. Term ato tawag ani. Unsay Greek word sa tao? Sa tao. Dili katong kuan. Katong term gud nga ginatawag aning mga dili ka na mga same sa tao ba para sa ning sige niyo wala pa kuan sa First person, vocabulary ba. second person. Unsay pasabot ni moral? Adjective, adverb, anak, kanaran. Sige daw pa, kuha na siya ako kay wala Balik ka dito sa pita sa slide niya. Balik ka dito sa tao pita sa siya. slide niya. Ang tao sa Greek word anthropos. Pero unsay pangutanan nimo? Ibalik ka dito sa kanya katong isa ka slide katong na mga hacks good. Okay, kani. Sige, ay. Kuan man siya ang, Kaya, ang, basa sa ko. Balik. ang ending man niya Ralph kay Oyo, kumbaga Oyo. So genitive na po siya. Okay, balik ko na ako ah. Sige, Ang continue. translation nga nung the glory of God kay kining hidok sa i-parse nimo Glory. nominative, Genitive. feminine, singular. Diri ka sa hack na to, nominative man siya, ang gamito nimo the, unya din kay ang meaning sa dok sa glory, simpre ang imong translation, the glory. Unya kung i-parse nimo ning to Theo, ang kuan niya ang parsing genitive, masculine, singular. Unya din diri ka sa tong hack, ang genitive, basta genitive ka inagri of the. Sa ang imong translation, the glory of God. Okay? Another. Yan Kanang, na kayo ta- pangutanan niyo ba? kanang taas-taas, Hello. Prex. Yan na kayo Sige, pangutanan. gani. Ay, nari pangutanas, Jasper, Prex. Naman is hindi mo mag-exercise sa kuan. May mo kuan dito. Nari pangutanas, Jasper, Prex. Sige, Just. Kanang na-word ba nga diligid na mo masabtan like kanang may example katong S10. I-search na mo siya, di mo siya kitan. Wala sa Ang vocabulary, sa- Just na, wala sa vocabulary. Sa vocabulary ba? Ami mangita na ya Muna mga akong concern, Just. Muna akong Okay, concern. kita. Bisod kayo. kanang na-view, vivo, hindi mo makita sa internet. Na sa kuha. Ay, pwede papasa, Brother Joey? Na ako i-send nga PDF sa GC na dito sa kaning sa primero gyud i-download ninyo to ang halos tanang vocabulary na dito sa kining minimum 1. Kung gusto mo complete nga vocabulary na siya sa last page sa index. So na dito ang kining ang dili tanaw na to di. Ang book ang ipasa sa kinalasan. Okay. Direta sa book. Nara. So naa diri ang kining mga meaning sa last page 128. Tanaw na ninyo kung asa nag-start. Kanao. Tanaw na ninyo ang ilang meaning. Pwede, Prex, Sige na, mag-request lang may kanang pwede na siya something. Brother Joey, na kay files na kaning ani siya. Para amo lang screenshot o something ana ba para ma-save na mo. Naadi siya sa kuwan. Nagisend na kong files to sa kuwan. GC. Nasa GC. Okay. Oh, pwede po to. Kay ang naman ko diri sa minimum 1 nga vocabulary nga gihatag Prex, Kulang mo. kulang jud kayo matingala mi nga ang uban nga mga vocabulary wala gyud dinhi makabugo vocabulary ni noon. So, ang buhaton ninyo, adto mo sa last sa index niya, pangitaon ninyo. Kung asa siya nabilong, halimbawa, alpang una, tanawon ninyo dapit asa siya. Ikaduha, ang word, actually, ang word sa Greek, mag-usab-usab, usay, abi na wala ba, pero naa siya, halimbawa, kining word nga ayma.
usahay sa sentence makita nato ang nakabutang dito ay maton. So ikaw magkabuang kag pangitawa may ay maton din eh. Pero ang word din na ang kining root word mo na siyang ayma, mao na siyang blood. Prex, na lang ko yung napansin sa kong libro diri kon ba kay Greek man eh. Every minimum na ay gi-provide nga vocabulary dai ni. Na Ay, see, nakita na ako diri just. Ay napugoy kuan niya ba pangutana. sige just. Di ba lahi man ay sa para lang sa wala nakabalo ba para explain ko nimo. Di ba lahi man ang sa minimum 1 gud nga pag first, di ba? Sa minimum 2 kay lahi pod. Kasi matudloan nimo sila ato. Okay. Dito ya ba? Ang saon. Sa minimum 1 ug minimum 2 almost the same lang siya pero lahi ang yang 1 ay lahi ang yang ending ang Greek word man gud maglahi-lahi. Pero magbase Sa gapon minimum sa to, magbase gapon na sa ending Prex. Sa ending gapon. Basta Si- gani ang word gani is adjective, noun o kining pronoun or kanang kuan. Ang imong gamiton is minimum 1 ug minimum 2. Pero si Pastor Espero katong exam ninyo nakapasaman ko tanan nato naara to sa minimum 1 tanang words naa sa minimum 1. Unya dahil ang iyang mga construction sa kaning sentence pang minimum 1 ra to siya. Sa tuwa pa similar lang gyud ang minimum 1 ug minimum 2 Prex. Pareha ra gyud. Pero lahi-lahi ang hindi i-consider gapon ni siya kay lahi ang iyang Pero ending. magbase Pero gapon translation Prex, hindi. magbase gapon sa ending gyapon. Okay. So ang inyong memorization karon duha na. Minimum 1 ug minimum 2. Inyo na balik-balikon og sulat. Unya dayon sabay dayon ang vocabulary, buang gid mo ani. Okay, tips para magdali ra mo ka-memorize sa kining vocabulary ani. Halimbawa, Jewish, kining Jewish ba kini? Unsay meaning ani sa Greek o sa English? Ay. Life. Pagbasa ninyo sa kining English, life, maguna-una mo kining word nga Jewish nga duol sa kining life. Halimbawa, Zoe, Zoe man siyang root word niya, Zoe. Inyo dahil hinumduman si Joey. So once nga makabasa mo Joey, si Joey ni siya, tao mo si Joey, life. So ana ra mag-memorize mo para dali ra kayo kay daghan man gud kayo ang Greek vocabulary ba. So dapat mag-memorize mo. Ayaw lang i-byword na gud mo timan-anan nga kining mubutang gud sa inyong una-una ba. Pagbasa ninyo makabasa mo word nga Zoe. Ay si Joey, life ni siya. Ana siya ba? Murag i-connect ninyo para dili mo makalimot. Ay, salamat kay nasabtan pagid taon. Muari mo cosmos, Word. Ay butan to imbisi. word nga naman. Naitay word nga cosmology. So dinigi ko ang word nga cosmology kanang sa science. So pag ingon ninyo cosmology word man ni siya kalibutan may cosmology. Pag inyo Zoe, hala si Joey life man ni siya. Pag inyo logos, kamo ni maghimo-himo. Himo-himuan ninyo word. Iko, unsay meaning sa iko? Ay. Kung nauna ninyo, makabasa mong iko, ug musinggit ko, if I will shout, so mabutang na siyang ay ba, murag ana, iko ni singgit ko, ay, ako ni singgit, iko, ni iko. Murag ana ba, ang inyong pag-memorize, butangan gyud ninyo, murag pa ba, murag nay something, para may dumduman ninyo, kay mag-grumble man ang kining mga words, di gyud ninyo makalimtan. Gawas kon ang atong mag-utok, murag kuan ba, murag pareha sa gapon sa kinangatong lawas, ingon pa lang bodybuilder. Mual sa kagutos kilos, una perti nimong niwanga, di gid ka kadaog. Pero sige kag exercise, pila ka bulan, madaog na nimo kanang 100 kilos. So similar gapon diri, naay mga utok nga ingon pag tag 500 gig ba, nya nga atong utok nga 15 MB ra dili makakaya. So mao na nga
kinahanglan pa nato kanang relationship niya ba para makamemorize ta. Pero naay magin mga tao nga ingon logos eco, logos word eco ay dali ra nila makamemorize tungod kay ang ilang utok mas kusog-kusog ba dako-dako imbi niya kita mga gagmay utok mo nang butang-butangan na lang ato kuan. Okay, try na to last ni siya nga kuan na last. Try na to ni siya try. Eco. Again, na tay mga word katong conjunction gani ang conjunction mo na siya connecting sa mga sentence. Usually wala dili na siya nato ma-parse o kining genitive masculine plural dili. Ang conjunction ang parsing nga na conjunction ra ni may butang. Ang parsing sa kining kuan Say pa sabuti mo prex nga conjunction lang ang ibutang. Okay. Ang word nga kai sa Greek, ang meaning nga sa English, Oh. and. End, oh. Okay? Ang kai nga word, dili na nimo i-parse nga makita nimo kai ay ang last diri niya nominative. Ay mo na Nominative. conjunction so mag-direct sa gisa may mong end. Oo, ang conjunction ibutang rin yung parsing conjunction ra. Mm. Dili na nimo ibutang nga ay ang kai nga word ay ang ending niya kay I, nominative, feminine, plural. Dili na kay conjunction ra man na siya. Ang ibutang ra nimo conjunction ra. Okay. Sige, try nato ni try ah. Kanang na word nga kay prex. Ha? Kanang na word daw nga kay para makuan na Kanang naay word nga kay sige ngita ko diri. Naay word nga kay. Ay siya before that. Kani siya kaniunahon na to kining attributive. Kani attributive o kining predicative na klase na ninyo wala pa. wala na na-explain sa mo ah. Wala na. Okay. Kung wala ko na si Piat, just na explain ba na just? Manamihan na. Wala ni na-explain ni sir no, wala ni-explain ni sir Ralph no? Wala pa yan. Kaya. Kaya, Sige. Importante ni siya pag kining translate kay Naka-focus na kami sa Jamboard ato. di ba article ang bantayan na ya? Ha? Ang article ang bantayan attributive. na o wala. Ang attributive kini siya o kini the good man. Ang predicative the man is good. Okay, the good man ug the man is good. So unsaon nimo pagkabalo halimbawa kining who agathos anthropos unsaon nimo pagkabalo nga the good man is siya or the man is good. Kanya Kaya may lahi kuwan. naman na siya ang meaning mo the man is good lahi na siya kung mo the good man lahi ang yang meaning. So ingon ani ang attributive has the definite article. Ang adjective nga naay definite article. Ang adjective nga naay definite article again, ang adjective means katong nag-describe sa kining noun na gani siya definite article na kini who. Naay word nga who or naay to unsa ba ka bisa kay definite article meaning attributive na siya pag translate nimo ana i-attach lang nimo ang kining adjective sa kining noun the good man. So ang translation ani kay agathos. Good. Agathos is kuan man, Good. adjective. Kunya din ang agathos na article, na definite articles. So ang translation ani the good man. Magkabaliktad man sila, basta kay makita ninyo nga ang agathos, ang adjective na article, ang translation ganihap gyapon ana the good man. Magpuna man ang anthropos so agathos, ang translation ana the good man. Na manggaling article ang anthropos, basta na article ang agathos, ang translation gyapon na the good man. Nadirita sa kining predicative. Agathos anthropos. Kung bisag mayon kag agathos who anthropos, ang translation na the man is good. Kaya ang agathos wala may definite article.
kini maguna magaling anthropos basta makita ninyo yung agathos wala gani definite article ang translation ana is the man is good. Try na to ni siya kuan kani nga exercise kay gwapo kayo ni. Kani. Sige. Translate kung siya maka-translate din na. Parsing niya ay kani po di ay ang ho gani ang ho is nominative na siya basta ang definite article ani except ani kanang ho lang siya ba wala siya is makita nato din o ang iyang ang mo ang tanang definite article ang tanang definite article ang ending parehas lang siya gawas aning primero kaning una wala siya is so diri makita nimo ang ho agatos kini siya nominative man ni siya kini nominative gapon ni siya wala lay s kaya ang who ang definite article king nominative singular wala siya s okay clear ginaw try daw translate agathos is good ang logos is word parsing agathos nominative singular, masculine singular. masculine singular wait wala ba nominative masculine singular. Translation. Noun. Ang kining logos word The good word. nominative masculine singular gapon karon ang translation sa man. The good word. The good word. Ha? The good The good word or the word is good? The good word lang. Ano man? Na may ho. Nay, Naman siya. Nami Okay, dilita sa taas kaya para malibog mo. Kini. Ang blipo, kita ninyo ang blipo, walay ayuta siya. Verb, Ang di ba? blipo, walay ayuta. So, ang blipo, dili nimo i-translate na siya o kining kuhan. Dili nimo siya i-translate o genitive, masculine, singular. Ang blipo, ang meaning sa blipo is I see, I look. Unya dayon, verb man ni siya. So, kini siya, exempted ni siya sa kining ato ang exempted ni siya sa ato ang parsing sa karon. Lahing ang parsing ana pero sunod na ang topic sa kining verb. So lahing kuan parsing ang ning blipo laktawan lang sa nato ni siya. Basta ang meaning ani I look or I see. Tapos dayon tanaw. So layan din ang translate kini. Basta kay I look or I see na siya. I look or I see. Tos apostolos, ang apostolos is apostles, tapos yan agathos is good. Now saan man nato pag-translate? Parsing parsing. Sige daw, parse. Parse sa kining tos apostolos. Parsing. Assertive, plural, masculine. Dative, Accusative, accusative, plural, plural, masculine. masculine. Okay. Unsa may translation nato ana? So dito sa kanang hap nato, accusative man siya so da lang. Da. So ang ato ang translation is the apostle. apostle. Sumpay dayon ay Is plural man the apostles. Sumpay tos agathos. Parsing same lang gyapon no accusative masculine plural. are. Unsa may translation? Tapos ang agathos is good. Kana? Okay, I see the good apostles tanan. Ha? I see the good. Apostles. Nga naman, nganong nakaingon man kag I see the good apostle? Or I see the apostle is good. Wala sa iho. Di siya makaprove. Tama to. I see the good apostles. Nga naman, Dili siya pwede nga Ay, na adjective na amay na ay
definite article. Definite article. So laktog ni pagkasulti, kining tos apostolos tos agatos is attributive. Attributive ni siya, dili ni siya kung predicative. So ang imong translation, I see the good apostle. Dili kong I see the apostle is good. Kay ang iyang kwan, ang agatos, which is ang adjective din na may definite article. So, sumpay na itong translation, they are speaking sumpay. Sige kani. Ti agate pone. Unsay meaning sa agate? Ang Nominat root word niya. nominative. Sige, parsing sa ta. Parsing sa ti agate. Nominative. Feminine, singular. Singular Sure mo to. nga nominative? Oo. Nominative. Feminine, singular. Okay, Ay, tanawan ninyo na. Dili kuan di. Unsa? Na Kani si ay ay sana? na si ay ayuta subscript, na si ayuta nga gamay. Oo na. Ang feminine nga nominative walay ilang siya pero walay ayuta subscript nga gamay pero kini naa. So mo bantayanan ninyo. So ang parsing nga na dative, Feminine. Singular. feminine, singular. Okay. Tapos dayon, unsay meaning sa agate? Gidaw ang root word ani. Good. Good. Ha? Okay, good. Same lang siya sa agatos, nalahi lang niyang kwan ending. Ang phone is voice. So, na may vocabulary. Baka ingon gani mo voice phone kay do naman sa cellphone, no? Cellphone, phone. Tapos dayon napay puy unsa na term na sa voice gani kanang phone nalimot ko. Okay, again translation. Ti agate phone. Sumpay na to diri. Asa sa duha ang adjective. Good. Okay, good. Unsay naa sa good? Ayuta. Feminine. Na definite article, no? Na. So meaning nabilong gyapon ni siya sa attributive gyapon. So mo na bantayan ninyo ang adjective nga kuan. So i-translate ninyo ani dili siya ta sa kuan, dative man ni siya no, dili ta sa have. Ang dative is na ay by or with or in. So let us say nga kuan na siya, ang ibutang nato is kuan kanang with. I see the good apostles. With good voice. I say the good apostles, they are speaking with good voice. With the good butang ano definite article kana may kuan voice. So ana lang siya pagka-translate. So sa inyo karon ang inyong na-learn pag-translate o niya dayon na ay attributive o predicative inyong bantayanan. Basta gani naa gani kuan na ay kaning ang adjective na siya ay kuan article. Mo na to siya the good voice. Dili kung the voice is good. Ginaw last ta translation kaning taas diri. Taas. Kani kanay kay. Sige. Kung sa gani translation sa non, may kuan diha. Kuha na siya. Non. Hindi na kami mura yung vocabulary. Now. Okay, now. So, kung sa gani ang kay, ang conjunction lang niya pag-translate na pag-parse niya ni butang lang niya conjunction. And now. Okay, now. Ang kay is And now. And now, Basilia. Basilia. Kingdom. King. Kingdom or palace. Okay, kingdom. Parsing sa ani, parsing.
Kuan. Nominative, feminine, singular. Nominative, feminine, singular. Okay, basta nominative, ibutangan lang siya og kining da, no? So, and now, The kingdom kingdom. To Tio. of God. Nga naman of God man. Oh, kadali lang. Or Mali, day, mali, day. bagay-bagay na putin nyo. Mali. Nga nung of God man. Kaya ang parsing niya is, Assertive. Genitive. unsa ang parsing? Genitive, Genitive, masculine, singular. masculine, singular. Unya dayon sa ato ang hap, timan-an gid din ninyo, basta genitive, butangan siya of the. Mm. So, ang translation nani, the kingdom of, di na butangan of the God, kaya apike man kayo, no? Basta Awkward. kanay of, the kingdom of God has come. Kanang iginito. Actually, ang iginito, kini nga word, dili ni siya ma-parse kay kini nga word is dili para sa dili sa minimum 1 ug minimum 2. Mo na nga atong example gabutang dar sa translation nga has come kay kabalo ang kining author nga dili pa ta kabalo mo ani sa last sa kining sunod nga kining mabal-alan nato nganong has come. Dili siya talaktawan nato ang iginito. Tukos mo, amen. Kining tukos mo. Parse. Dative, singular, masculine. Dative, masculine, singular. Na may ayuta. Oo, ayuta, dative. Basta ayuta gani, dative na siya. Tanang ayuta na ay, nice ayuta, tanang dative na ayuta subscript. Mm. So, and now the kingdom of God has come. Unya dayon sa ato ang hak. Asay mas mabagay, has come with, in, for, or to. Murag mas bagay garo ang to, no? Has come to the unsa ang kus mo? World. Cosmology. World. Has come to the world. Na may word nga da sa Amen. kuan prex. Sa dative Sige, nga sige. hap. Oh, kana pilian. Kaya ang dative mo more on kuan preposition siya. Ang Wala lagi word nga da dira. indirect object. Gisundan niya ang kining kuan. Indirect object gisundan niya ang kining preposition. So mao na nga sa dative ang sayang hap. Pastor sa sirsiil na siya nganong ingon ana kay ang dative ang indirect object usually gisundan na siya sa kining preposition. So mag-translate ta butangan nato preposition nga by, with, in, for, at, into, inside, outside. Okay, question. Muna to, no? Attributive, genitive, o kuan. Ang attributive ug genitive timanig gid ninyo kay dinagid magkamali ka sa gara. Basta dili mabantayan nga ang kining adjective na ay article. Ngano daw butangan og da ang dative nga Wala man by sa hap. with into raman Oh, Nganong butangan og da. ang dative? Oo, wala man dito sa hak ni mon apil ang da. O kanina Pag-apply na, hindi sa pag-apply para gwapo po ay kuan. Dili marong grammar. Unsa man bagay-bagay na lang. Kasi gara, pwede na po butangan. Halimbawa, by the world. Basta ka naning present in the world. Okay. Okay Wala na prex. basta definite article na ay kuan no. Dayda. Nani siya, da kasagaran. Kasagara, usually, ang nominative nga wala article, halimbawa, kining logos, actually, ang kuwan nani, a word ramang ni siya, a word. Pero butangan mo ni siya who, butangan mo ko diri, who logos. Ang iyang translation na the word na, kanana may definite article. Pero usually, kasagaran, para marag tinamban na bagid ba tinamban utangan gid og kasagaran og definite article basta dili lang siya awkward sa kining English. Prex, pwede ko mag last hangyo.
pwede ko paki-discuss balik tong katong ganito tong attributive og sa tong isa. Okay, balik na sa attributive. Last na lang gyud kay medyo nalimtan na pud himo na ako. Ito lang mo sa dapit mo biya kay sa yung good pas na kayo ba? Okay, attributive. Ayaw na ninyo i-clear ang inyong una-una. Ayaw na ninyo una-una siya ng attributive o one o predicative. Basta kay ang attributive basta na definite article gani meaning katong naay who, naay to, naay he, naay i, kanang kwan ba? Ang adjective nga naay definite article kining agathos kay good man ni siya, ang anthropos is noun, ang definite article naaman sa agathos na sa kining adjective. So laktod nga pagkasulti, attributive ni siya, ang attributive pagka-translate, gi-attribute lang ba? Dili kung the man is good but the good man murag ang adjective siya ni attach naka-attach sa kining man, the good man. Dili kung the man is good. Ang attributive basta naay definite article ang kining adjective. Basta na ang adjective katong mo describe sa noun like agathos, good, beautiful, lami, unsa pa kanada basta klase-klase nga kining na-describe sa kining noun, tanan na siya adjective. Unya din ang adjective basta gani naay kuan, basta naa gani definite article, pag-translate ana labi na ang definite article nagsunod siya sa kuan ba, nagsunod siya sa kining noun. Basta ang definite article naa sa kuan adjective. So attributive na siya. Pag-translate, itibo lang nimo. The good man, the beautiful man, the handsome man, the beautiful woman day. Ana siya ba? Parakuan. Ang iyang adjective nakadikit. Samantala diri sa kinang predicative, wala siya ba? Walay siya ang agathos, which is good. Ang adjective, walay who, walay ta, walay ti, walay to. So makabalik-bali man siya ang imong translation, the man is good. Butangan nimo is, butang is. Balikon na ko tong example gani ha. Kung ganing kuan. Kaning hologos. Ho agathos hologos. Ang agathos is good, ang logos is word. Unya din ang kining logos is noun, ang kining agathos is adjective. Kunya din ang kining definite article is naa diri sa kuan, naa diri sa good or naa sa adjective. So pag translate nimo, dili kung the word is good but the good word. The good word. Nominative naman siya, so dalang ibutang. Unya dayon, the good word lang. Okay. Kining he agate. Kining he agate. Good magapon ni. Kining pony is noun, voice. So pag translate nimo ana, iyuta man sila. dative naman ni siya, butang mo by. By the good voice. Nganong dili kung the voice is good. Dili kung the voice is good, kaya ang article wala diri sa puni. Wala ang article naay ang kining agate nga adjective naay article. So the voice, the good voice siya pag-translate. Question. Okay na Prex, thank you. Kaya na basig usay kay maulaw man tatik sa mathematics mo gud bisigara no. Magklase na kay mathematics. Pag mangutana ng teacher kasabot basig maulaw ba? Oo, kasabot na nakaapas pero wa gud to kaapas. So dire iklaro gid nato nga nakaapas ta ug nakasabot ta kay kanang ingon pa nila kung dili ta mangutana may mutang full, may mutang buang hangtod sa kanturan ba. May nang mangutana ta para maligo na ba? Giligo. Gi-record man ako nimo nga kuan karon Prex. Ako na i-review. Sige. Clear naman ka, maka-translate na mo sa inyo kara. Actually, lisod-lisod gid siya mag-translate pero kanang balik-balikon gid mo ba? Balik-balikon nimo ang roles,
pag-parse nimo kay dative man siya, tanaw din nimo sa hakay, nabutangan siya bay, butangan nimo siya bayo niya dayon, dili din siya kay good man ni. So by the good niya dayon naaman diri, magkana jud tinampanon din nimo ba kinahanglan siya kuan. Ma-master nimo ang kining imong utok once nga imong kuan, imong tun-an babalik-balikan mag self study ka. Kay once nga dili gani ka mag self study sa Greek, mura kag nagbugsay og baruto nga walay tubig. Hangaw-hangaw lang imong mata, imong una-una, magklase ang teacher, basta walay kuan. So mao na nga master jud na naman mo sa minimum 1, dapat tanan vocabulary sa minimum 1 ma-memorize gid na ninyo. Isulat ninyo ang meaning gamit mong index card. Before mo matulog, basahon ninyo, mata ninyo basahon. Thank you, Prex. Okay, wala na yung pangutana. Maka-translate na basta kay sige, mag-last daw ko before na ko end. Pa-translate na ko ning last lang. Kaning sa yun. Sige daw kanay kinsay makakuan, translate. Translate. Ikuan sa iparsa, Prex. O parsa una. Nominative, plural, masculine. O unya dayon si translation. The good prophets. The translation niya parsing nominative, Plural, masculine. masculine, plural. Ang translation niya nganong the good prophets man bro Joey? Kay kining agatoy plural ni siya. Kaning Nganong dili man the prophet is good? Dili man siya sa tutawag nga gani. Sa tuon sa ganitong pika sa predicative katong isa Attributive. attributive tama. Attributive. Dili man siya attributive. Dili kung attributive ni siya. Ay, attributive, Ang I mean. predicative kung siya. Oh, Okay, attributive. Kay kanida napay isa maglibog mo ani. Good prophet. Last na lang ni last. Pwede hinay-hinay lang sa unta, Prex. Para malimtar ka na. Ay, okay na to. Okay na. Wala naman kayo pangunta na. Hinay-hinay lang ta. Kato lang. Kato. Oh, Go Kuya Jebel. ay lang Okay, sa clear na, no? isabay. Clear na to. At least karon kabalo na mo unsaon pag basic niya translate lang kanang hinato lang gud. Ato-ato ra to siya. So naoy pangutan na. Hindi siguro Pangutan na mapadayon kay sa basig kaya ra to pagon, basig dili ra po dati. Wait to bang. Bernes man ugma, Brother Joey. buntag namin klase. Na may kwan siguro na. Ampo. Sige. Thank you. Akong gang niyo si Brother Ralph Amba sa pagkampo. Ampo ta. Doko na ito mga ulo sa pagampo. Ginoo labing gamana sa tanan samtang kami karong Ginoo nagaduko sa mga ulo. O ginadedikar na mga kasing-kasing gunahon na di kanimo. Ginoo na sa tanan pasilo kami sa mga sala sa buhat sa punog sa nona. Ginoo, natuntang nga kini amo natunan karon. Amo ma-apply sa mga kasing-kasing ug amo i-apply sa mga una Ginoo para ma-remember naman ni permente. Ginoo, salamat sa mga lesson sa knowledge nga among bago natunan karon. Salamat sa imong gigamit na tawo nga instrumento nga makatabang sa uban Ginoo. Kining tanan ang minasalig o ginalawman sa simbalang ngalan. Amen. Amen. Thank you so much no.
So ang assignment nato, memorize ng vocabulary yung minimum 1. Kung kaya, pila lang po dahil ng minimum 2 para sa next. Okay, thank you. Good evening and Salamat ya, salamat ya. Thank you, thank Tama, you. sige, God bless. Thank you, Sir Glenn.